Alam nyo ba na ang mga babae ay napakaraming insecurities physically? So, ang topic natin for today, ito. Mga insecurities ng babae na masyadong big deal sa kanila pero hindi naman napapansin ng mga lalaki. Kumbaga ay baliwala. Kaya kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So without further ado, so, ito ating aalamin ang mga insecurities, lalong-lalo na sa physical na aspeto na talagang malaki ang impact sa mga babae. Pero sa mga lalaki, kadalasan hindi napapansin. Number one, ito, yung laki. Laki ng chocolate heels. Oh, ha? Ganon? Eh di ba? Lahat ng mga videos ko, isa yan sa lagi kong sinasabi na yung nakikita ng lalaki, lalong-lalo na kapag ikaw ay biniyayaan ng kalakihang chocolate heels, yan ang isa sa napapansin ng mga lalaki. Totoo yun. Pero, hindi lahat. At isa pa, yung sukat ng chocolate heels na yan, sa umpisa lang yan, unang tingin, ika nga. Kasi ang mga lalaki, visual yan. Talagang mapapatingin talaga yan. Pero sa pang matagalang aspeto, hindi yan mahalaga. Sabihin natin na talagang may mga lalaki na talagang ganun talaga ang gusto nila, pero hindi lahat. Marami pa rin ang mga kalalakihan na hindi naman big deal sa kanila kung yan man ay small, medium, large, di ba? Huwag naman yung talagang wala, as in flat na flat. Huwag naman ganun, di ba? Hindi pantay na tayo kapag ganun. Baka mas malaki pa yung sa amin kapag kami na ay nagpalaki ng katawan. So, ayan po ang isa sa mga insecurities ninyo, di ba? Totoo yan na may iba pa nga dyan na talagang gumagawa ng paraan para lumaki ang kanilang heels na yan. Yung iba, umiinom yan ng mga, ano ba yun? Yung pills kasi daw, pampalaki daw yun ng boobs. Para-paraan lang, di ba? Huwag nyo nang gawin yan. Kung ano yung ibinigay sa inyo, yung natural ninyo, tanggapin nyo. Kasi kaming mga lalaki, kung ano man yan, basta mahal namin kayo, gustong-gusto namin yan. Yan naman ang pinakamahalaga dyan. Yung pagmamahal ng lalaki ay hindi yan nasusukat sa laki ng iyong dibdib. O, di ba? So, yan po, ang number one. Number two, ito yung cellulites at mga stretch marks. O, di ba? Kayong mga babae, pagdating sa mga bagay na yan, talagang very conscious kayo, di ba? Talagang big deal sa inyo kapag may mga ganyan na nakikita sa katawan nyo. Pero sa aming mga lalaki, hindi. Oo, hindi nga namin napapansin yan eh. Unless na talagang pinag-uusapan talaga, yung kukunin nyo, yung opinion namin, ganon. Hindi naman namin yan napapansin. Hindi namin yan ginagawang issue. Di ba? Kasi alam naman namin, lalong-lalo na sa mga kababaihan na nanganak na o nagkaroon na ng anak, normal na nagkakaroon talaga ng mga stretch marks. At saka yung mga medyo bumigat ang timbang, tapos nagpaliit, lumalabas yung mga ganyang mga nangyayari sa katawan o sa balat ng babae. Ang pumipintas lang naman din sa inyo ay yung mga katulad nyo ring mga babae, kadalasan ganyan. Pero sa aming mga lalaki, hindi. Kung meron man, bihira yan. Hindi lahat ng lalaki ay nakatingin sa mga ganyang mga bagay-bagay. Oho. Kaya kung meron kang stretch marks, yung mga cellulites na yan, huwag kayong mag-alala, okay? So, ayan po, ang number two. Number three, ito yung mga buhok or body hair. Yan. Medyo controversial ito. Kasi sa atin na mga Pilipino, talagang mapanghusga, karapihan ng Pilipino, mapalalaki man yan or mapababae. Minsan nga talagang mapanglahi pa, di ba? Ganun ang mga Pilipino talaga. Kapag may nakita sila na ganun, na hindi ka nais-nais sa paningin, talagang yung mga pananalita ay talagang mapanakit talaga. Masakit kapag narinig mo yung sinasabi tungkol sa'yo. Ganun ang mga ugali ng Pilipino. Parang culture ba ito or ewan ko. Pero iba-iba talaga ang kultura. Isa tayo sa mga lahi na talagang mapanakit at mapanghusga sa ating kapwa. Ganun. At pagdating sa buhok, sa mga body hair na yan, 50-50 yan para sa akin. Kasi mayroon din talagang mga lalaki na talagang sa ating mga Pilipino, talagang parang big deal yung mga mabubuhok na yan. Yung buhok pa nga lang sa, dito sa kilikili natin, kapag babae ang hindi nagtanggal ng buhok dyan, sigurado yan na pagtatawanan ng mga kalalakihan.
Pero sa ibang lahi, sa mga ibang mga bansa, minsan kahit yung buhok sa kilikili nila mahahaba, normal lang sa kanila yon. At ang mga Pilipino, andun sila tumatawa, parang nakakita sila ng kakaiba, ng alien. Ganun ang tingin nila. At yak daw, yak, kadiri daw. Kasi hindi daw nagtatanggal ng buhok. Ganun sila eh. Tayo naman dito, talagang siguro sa culture natin na sobrang linis, talagang literal na malinis ang mga Pilipino. Kaya siguro pagdating din sa mga buhok, ang mga babae talagang todo tanggal ng mga buhok. Pero hindi lahat ng lalaki ay ganun, di ba? Sa ibang mga lahi, normal lang. Sa ating mga Pilipino, tulad ng sinabi ko, 50-50 yan. Ang mga lalaking iba, talagang mapanghusga rin eh. Pero yung iba, hindi. Tulad ko, hindi ako ganun. Nakatingin ako, pero hindi ko hinuhusgahan. Kasi lahat naman tayo ay may mga buhok sa katawan. Kaya yung buhok na yan, okay lang sa akin. Kung gusto mong hayaan na tungko, okay lang, di ba? Normal naman yan eh. Natural yan eh. Kumbaga, nandyan yan kasi may silbi yan sa katawan natin. Ganun yun. So, ayan po, ang number 2. Number 3, eto, yung makeup. Wow, eto na, controversial ulit ito. Pero sa totoo lang, ang mga lalaki, mas prefer namin ang simple lang. Kung kayang-kaya nyo na huwag maglagay ng makeup, mas gusto namin yun kasi nakikita namin yung tunay na kagandahan nyo. Kaya nga 'di ba sa amin, kapag kami ay pumupunta sa mga swimming, 'di ba? Nag-iipon-ipon na kami at tumitingin na kami sa mga kababaihan. Kasi doon na namin makikita ang mga tunay na magaganda, 'di ba? Kasi talaga wala nang makeup yan eh. Kung ano na yung natural na mukha nun, yun na yun. Kung maganda ka sa natural na state mo, ayan nga, mas ma-attract ang lalaki sa inyo. Kaya yung insecurities nyo na talagang ayaw nyo na hindi naglalagay ng makeup kasi feeling nyo ang pangit nyo or parang may kulang sa attractiveness niyo kaya kayo naglalagay ng kung ano-anong kolorete sa mukha ninyo, sa halip na gumaganda kayo ay parang umiiba na ang itsura nyo. Kaya ang mga lalaki, hindi natutuwa sa sobrang kapal ng makeup. Totoo yan. Kasi sa aming mga lalaki, mas gusto pa nga namin ang simple. So ayan po, ang number 3. Number 4, kung ano ang itsura ng inyong pichi-pichi or ng kuweba mo. Huwag na kayong mahiya. Alam nyo, ang mga lalaki, kahit anuman ang itsura niyan, anuman ang hugis niyan, anuman ang kulay niyan. Kasi iba-iba, di ba, ang mga ganyan, bawat babae. Walang parehas na kuweba. Iba-iba, parang fingerprint yan eh. Ang fingerprint ng tao, magkaiba yan. At ganun din sa babae. So, huwag kayong mag-alala. Kung kayo ay nahihiya, huwag na kayong mahiya. Sinasabi ko, ang mga lalaki ay talagang inborn na magugustuhan at magugustuhan anuman ang makikita nila dyan, anuman yung itsura na kanilang masasaksihan. Ang tunay na lalaki pagdating sa tanawin na yan ay 100% gustong-gusto niyang tignan yan. Hindi yan magsasawa. Okay? Kaya yung insecurities nyo, yung nahihiya kayo na ipakita yan sa inyong partner o sa inyong karelasyon, tanggalin na yan. Huwag nang mahiya, okay? Yan po, ang number 4. Number 5, ito, yung crooked teeth. Ano ba ito? Ito, yung hindi pantay-pantay ang mga ngipin. Ganyan, ngipin. Hindi pantay. May mga ganyan talaga na iba-iba ang pwesto ng bawat ipin o kaya hindi pantay yung paglaki. Kaya minsan, akala nila hindi ka nais-nais. Pero yung mga ganyang bagay, hindi naman yan pinapansin ng mga lalaki eh. Kapag nilagyan mo yan ng brace, ayan na, mapapansin na ng lalaki yan. Kasi karamihan ng mga lalaki din, ayaw na ayaw ang babaeng may brace. Sa totoo lang. Alam mo kung bakit? Ang lalaki, kapag nakipaghalikan yan sa babaeng may brace, naku, ito, ang real talk. Ang mga may brace, kadalasan, may kakaibang amoy yan. Dahil siguro doon sa nilagay na bakal. Hindi natin alam kung bakit. Parang may amoy na hindi maintindihan. Parang amoy bakal na ewan na malakas. Malakas ang amoy na hindi ka nais-nais. Kahit nagtututbrush pa yan. At saka, isa pa, yung brace. Masakit yan kapag kayo ay nag-lips to lips. Di ba? Lalong-lalo na kapag medyo talagang brutal na ang pinagagawa nyo. Sino ba naman ang gustong makipaglaplapan sa bakal? Di ba? Wala. Oh. Tapos andyan pa yung hindi ka nais-nais na amoy, dulot ng bakal na yan. Kaya akala nyo na yung mga naglalagay ng brace para lang sa aesthetics, para lang akala nila na mas social o mas pampaganda, hindi yan maganda.
Hindi yan nakakaganda, sa totoo lang. Kaya yung mga ganyang bagay, huwag na kayong ma-insecure. Kung hindi masyadong pantay yung ipin nyo, hindi naman yan big deal sa aming mga lalaki. Siguro mapapansin na namin yan kapag ikaw na ay bungi-bungi. Alam mo ba yon, yung wala ka ng ipin, talagang iba na. Ibang usapan na yon, o di ba? So ayan po, ang number 5. So ayan po, ang mga insecurities ng babae na madalas hindi napapansin ng mga kalalakihan, di ba? Ito ang masasabi ko, just be yourself. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next is story time. Don't forget to subscribe